Sa sinapupunan pa lang, lumulutang na tayo sa tubig. Ang tubig ay buhay. Hindi lang natin ito iniinom, ipinanliligo, ipinanlilinis ng katawan. Pumapawi rin sa init at pagod at nagpapagaling ng pakiramdam. Sa barangay Matutinaw sa bayan ng Badyan sa Cebu, ang pinagkakaguluhan kapag ganitong maalinsangan ng panahon, ang malinaw at malamig na tubig na lumalagaslas sa Kawasan Falls. Pero ang pamilya ni Rogelio, ang pinaka-aasam-asam daw nilang maranasan dito, isang pambihirang masahe. Pero hindi raw mga kamay ng tao ang masuyong hahaplos at hahagod sa katawan ng kliyente, kundi ang mismong tumatagaktak na tubig ng talon mula sa taas na 18 talampakan. Ito ang waterfalls massage. Halo-halo. Excited, tapos medyo may kaba. Kasi ang haba-haba ng ng tubig, siguro masakit. Relaxing daw, ayun, might as well experience it. Yun, kabado. Hindi ko alam kasi kung gaano kasakit kasi ano din yan, medyo mataas-taas din yan. Sakay ng isang kawayang balsa, dahan-dahang lumapit sina Rogelio sa talon at saka dumapak para makalusot sa ilalim ng bato. Maya-maya pa, naramdaman na raw nila ang malamig na lagaslas ng tubig ng talon na para raw mga kamay na nagmamasahe sa kanilang mga likuran. Parang minamasahe, sarap sa katawan. Ito, wag lang matagal kasi pag matagal medyo masakit rin ng konti lang. Pero masarap talaga. Parang binabato ka lang sa likod. Sarap, malamig. Ganun lang, yung mamimili ka ng soft o hard massage doon. Sa halagang 300 pesos, maaari itong maranasan hanggang tuluyang ma-relax ang inyong mga pagod na kalamnan. Nakakatanggal daw ng sakit ng katawan pag minamasahe sila ng tubig sa may falls. Sinasabi na wow, refreshing. Bukod sa mga natural na paliguan katulad ng beach at waterfalls, nag-uumapaw rin ngayong summer ang mga swimming pool para takasan ang matinding init ng tag-araw. Sa resort na ito sa Lapu-Lapu City sa Cebu pa rin, ang pambatong water treatment para ka raw isinasayaw habang nakababad sa tubig. Ang resident physician ng resort na si Dr. Iris Hakusalem, 4 na taon na raw nagbibigay rito ng water shiatsu therapy o WATSU. Ang WATSU isinasagawa sa swimming pool na may lalim na 4 na talampakan at may tubig na pinainit sa temperaturang kaya ng katawan ng tao. Nakakatulong daw kasi ang maligamgam na tubig para mas ma-relax at maging mas flexible ang mga muscle o kalamnan. Bago sumailalim sa WATSU ang kliyente, kinabitan muna ng floaters ang kanyang hita para lumutang. I put them on the client so that she becomes even more weightless. Sunod na iniangat ni Dr. Hakusalem ang katawan ng kliyente at saka tila marahang isinasayaw-sayaw ito. Iniikot-ikot, minasahe, at unti-unting binanat ang mga kalamnan at kasukasuan. Sa pamagitan daw ng mga galaw na ito, aanurin daw ng tubig ang mga sakit-sakit ng katawan. The warm water also loosens up your muscles, so it's easier to stretch. And that's what you need to do when people have chronic pain and joints or limitation of movement. Ang
isang Watsu session tumatagal ng 50 minutes sa halagang 3,500 pesos. Ang dentistry student naman na si Stephanie, magbababad daw ngayon sa isa pang kakaibang swimming pool. Ang Thalassic Pool, swimming pool na puno ng tubig dagat. Sa pamamagitan daw kasi ng pagbababad dito sa loob ng 15 hanggang 30 minuto, lalambot at gaganda raw ang kanyang kutis. Maalat. Sa halagang 300 pesos, marerelax na raw ang kanyang katawan, may bonus pang beauty treatment. Meron daw kasing mga trace element ang tubig dagat katulad ng potassium, magnesium at sulfate. Mas smooth yung skin ko after the bath. Then it has a soothing feeling pag nasa water ka. Ang tubig alat na ginagamit sa Thalassic Pool na ito, galing daw mismo sa kalapit nilang dagat. Hinihigop daw ng isang pump ang tubig papunta sa pool, na dumaraan din sa isang filter na siya namang nagtatanggal ng mga dumi. The advantage actually, there's an advantage because the advantage if you stay in our saltwater spring or the Thalassic Pool, it's actually free from sea creatures. So you can really relax without having to worry any stings from jellyfish. Bukod sa epektibong pang-relax ng pagod na katawan ng tubig, mabisang sandata rin daw ito para pakalmahin ang isipan, kahit pa yung ilang may mga pambihirang kondisyon. Ang 10 taong gulang na si Pia, masayahin at bibong-bibo, pero espesyal siya dahil nung 2 taong gulang pa lang, na-diagnose ng may mild autism. We noticed na hindi siya nagde-develop ng speech at saka hindi ganun ka-strong kanyang social skills, ayaw makipaglaro sa iba. So, pinatingin namin sa doctor and was diagnosed as autism. Ang isa sa mga payo ng doktor ni Pia, isa-ilalim siya sa tinatawag na aquatic therapy for autism. Una munang pinaglalaro ng water toy si Pia habang nakababad sa tubig para ma-relax siya. Sunod naman siyang magi-stretching. Pia, look up, look up. And then sasabi ko sa kanya, lie down. Hanggang tuluyan na siyang magpapalutang-lutang at lumangoy. Pamamagitan daw ng aquatic therapy, natututo si Pia na makisalamuha sa ibang tao. Sinasabi ng magulang, mas relax siya pag umuwi sa bahay after aquatherapy sessions namin. Mas nakakausap siya, mas sumusunod siya sa mga utos ng mga magulang sa kanya. Isang beses kada linggo kung mag-aquatic therapy siya. Ang bawat session, 900 pesos ang bayad. Sulit naman daw dahil nabawasan ang pagiging moody ng bata. As long as we feel that it's beneficial to her, we'll continue doing it. Sa tubig, umaagos ang buhay. Ngayong summer, kahit panandalian lamang, damhin natin ang sari-sari nitong galang biyaya. Mga bagong nagwagayway ng bandera ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang talento.